Patuloy pa rin sa pagkukwento si Anisha kay Brandon, lahat ata ng artista na nakikita niya sa social media ay kinuwento niya sa binata, mataman lamang itong nakikinig sa kanya. Hindi nila namalayan gabi na pala, pati ang pagkain nilalantakan nila kanina pa ay kaunti na lamang ang natira. At saka alam mo, hiwalay na si Catriona at si Sam, grabe lang talaga, no, walang forever lagi sa artista. Kung mayroon man nabibilang ata sa daliri lang, ang gugwapo kasi nila at magaganda. Kaya hamig lang ng hamig, tapos iiyak later. Hi, kaya ayoko maging sikat? Kasi pati love life mo pasisikatin. Kalaunan kapag nasaktan ka, halos buong universe alam ang kwento ng buhay mo. Hi, pagtatapos ng mahabang kwento ni Anisha sa kanya. Bigla itong natigilan nang matapos magsalita, may lungkot sa mukha nito na ipinagtaka ni Brandon. What's wrong? May hindi ka pa ba naikukwento sa akin? Sabihin mo na, I'm enjoying listening to you. Wala na akong ikukwento sa'yo, nakakalungkot kasi yung pagkain na ubos natin, wala na akong maiuuwi sa kapatid ko. Naghihirap pa naman kami ngayon, wala pa akong sahod kasi sa katapusan pa ang cut-off. Paano na yan? Malungkot na wika ng dalaga. Totoo yun, naubos ang budget niya dahil may project ang kapatid niya na kailangan ng malaking halaga, kaya iyon wala nang natira sa kanya. At naalala niya nag-taxi pa pala siya, magkano na lamang ang natira sa kanya, kahirap maging mahirap. Don't worry, order na lang tayo ulit para sa take home mo, huwag ka nang malungkot dyan, hindi bagay sa'yo, kanina lang ang saya mo habang kinukwento mo ang ibang tao sa akin. Ngayon mukha kang binagsakan ng malaking tipak ng bato, pabiro na wika ni Brandon. Hinampas naman siya ng dalaga sa braso, huwag ka nga, sa totoo naman sinasabi ko. Naubusan kasi ako ng allowance namin, dahil sa project ng kapatid ko. So, ayon, walang anda na natira. At saka, sisingilin kita sa pamasahe ko sa taxi. Wala na akong pera, baka maglakad ako nito bukas pagpasok sa trabaho. Hindi mo naman kasi sinabi na medyo mahal pala ang taxi papunta rito sa building mo. Nako, manggagancho ka lang sa akin, kunwari ka pa pang-aasar ni Brandon sa dalaga. Nakatikim ulit siya ng paghampas nito sa kanyang braso. Hindi niya alam kung bakit ba siya tuwang-tuwa na ginagalit niya ito, kung ibang babae lamang ang kasama niya tiyak nasa motel na sila at may wrestling nang nagaganap sa call ayaw niya, pero iba si Anisha, ito lang ang babaeng kasama niya na hindi siya nag-iinit ang katawan, siguro dahil wala siyang pagtingin dito, kaya ganon? Alam mo nakakainis ka na, pinapunta mo lang ba ako rito para asarin, kung wala akong mapapala rito, uuwi na ako, baka umuwi na ang kapatid ko at sermonan ako noon. Pahingi ng pamasahe pauwi at pagpasok ko bukas sa trabaho, babale na lang ako bukas para mabayaran kita. Nakalahad ang palad ng dalaga kay Brandon na akala mo tatay niya ito at nanghihingi ng baon. Ayos ka rin manghingi, para kang may ipinatago sa akin? Bilis na kasi, wala na akong pera, kung gusto mo ipakita ko pa sa iyo itong petaka ko para magkaalaman. Kinuha nito ang bag at ilalabas na sana ang petaka nito nang makarinig sila ng telepono na tumutunog. Sinuri ng dalaga ang bag at hinanap ang kanyang telepono ngunit hindi ito ang tumutunog, bumaling siya kay Brandon na dumudukot naman sa bulsa nito para kunin ang telepono, mukhang sa binata galing ang tunog. Umayos na lamang na umupo ang dalaga at hinintay ang kausap niya na matapos ito sa pakikipag-usap sa telepono. Pero dahil malansa na ang buong opisina, nagkusa na siyang iligpit ang pinagkainan nila, may natira pang 3 hiwa ng manok, at hipon na may kasamang gulay. Hindi kaya ng dalaga na magtapon ng pagkain kaya walang pasintabi na hinugot niya ang plastic labo na dala palagi para sa extra food. Pinagpag niya pa ito habang binubuksan ng maluwag, at isa-isa niya sinilid doon ang ulam na natira, pwede pa yun pang sahog sa gulay, may sayote pa siya sa bahay at sitaw, sakto ang manok pang rekado, nasa isip niya yun habang binabalot ang ulam. Hindi niya alam na nakatunganga sa kanya si Brandon, habang kausap nito ang kaibigan sa telepono. Yes, bro, cancel na lang muna ngayon. Nakalimutan ko may appointment pala ako, next time na lang, enjoy your hookers, bro, at pinatay na ng binata ang tawag. Pinagmamasdan niya si Anisha sa pagliligpit at pagbabalot nito ng ulam, first time niya makakita ng babaeng matipid at praktikal, mostly mga kilala niyang babae spoiled at magastos pabonggahan palagi sa mga branded items, samantalang si Anisha kahit iilan piraso na lamang ang natirang ulam ay binalot pa nito. Pinigilan niya ang dalaga sa ginagawa, para naman siyang nakonsensya na makita ito sa ginagawang pagbalat ng pagkain, akala niya nagbibiro lamang ito, mukhang totoo nga.
Huwag mo nang uwi yan, bibili na lamang tayo ng bago para sa kapatid mo. Ay nako, sayang naman kung itatapon ito, sige bilhan mo na lang ako ng bago pero ibabalot ko pa rin ito, ibibigay ko sa mga street children sa may terminal ng jeep, sigurado kakainin ng mga yun itong ulam. Hanga si Brandon na may mabuti pala itong puso, akala niya masungit lang talaga ito. Tinulungan niya na lamang magligpit ang dalaga, isasabay niya na ito pauwi at doon niya na lamang sa kotse sasabihin ang pakay niya. Nakalimutan niya na sabihin rito dahil naaliw siya sa pagkukwento nito ng kung sino mang mga tao, matabil ang dila, napangiti siya sa naisip. Matapos nilang magligpit ay inaya niya na ito lumabas ng opisina, alas 7 na pala ng gabi, hindi niya napansin, masarap kasi kasama ang dalaga. Let's go, Tweety, gabi na baka hinahanap ka na ng kapatid mo, ihahatid na kita, aniya. Nakita niya naman nagliwanag ang mukha ng dalaga, alam niya na kung bakit kasi libre ang pamasahe nito. Sus, yang mga ngiting yan, alam ko na, mahilig ka pala sa libre. Bakit, ano masama sa libre, at least hindi ako nagnakaw. No, ikaw talaga wala ka nang ginawa kung hindi asarin ako, hampas nitong muli sa braso niya. Puro ka hampas sa akin, mahapdi na ang braso ko, isa pa, hahalikan na kita. Nanlaki naman ang mata ng dalaga sa sinabi niya, tinakpan pa nito ang bibig at umiling-iling. Napailing na rin ang binata, napangiti pa siya, takot rin pala mahalikan, ani sa isip niya. Nang makarating sila sa parking lot, may mga employee pang naroon sa building at panay sulyap sa kanilang dalawa, mga nagbubulungan pa ang mga ito, hindi na lamang nila yun pinansin at hinayla niya na ang dalaga paakay sa kotse niya sa front seat. Excited naman ang dalaga sa pagsakay. Bihira kasi siya makasakay ng magarang kotse kaya ganoon na lamang ang tuwa niya. Nang makasakay na si Brandon sa driver's seat, nagsuot agad ito ng seatbelt, napansin niyang wala pang suot na seatbelt ang dalaga kaya tinanggal niya muna iyon sa kanya at lumapit sa dalaga para ikabit ang seatbelt nito, nagulat naman ito sa ginawa niya, at hindi napigilan na magdikit ang mukha nilang dalawa sa pagkagulat ni Anisha sa ginawa ni Brandon. Nakatitig sila sa isa't isa at parang walang may gustong lumayo. Nalalanghap na ng dalaga ang fresh breath ng binata, at doon niya naalala kumain pala sila, baka amoy imbor na lang bibig niya kaya medyo nilayo niya ang mukha sa binata at nagtakip ng bibig. Hinawakan agad ni Brandon ang kamay niya upang pigilan iyon at walang seremonyang hinalikan niya si Anisha, nanlalaki ang mga mata ng dalaga sa ginawa ng pangahas na lalaki, itutulak niya sana ito dahil nasa bandang dibdib niya ang mga kamay pero mas diniin ito ang paghalik sa kanya. Napasinghap ang dalaga nang hawakan siya sa tagiliran ni Brandon, at iyon ang naging hudyat para mas palalimin pa ng binata ang paghalik sa kanya. Wala siyang alam sa paghalik, kaya mukha siyang tuod sa ginagawa ng lalaki sa kanya. You can kiss me back, Anisha, bulong nito habang nilalantakan na ang virgin lips niya. Sinubukan niyang gumanti ng halik kaya lang hindi niya masabayan ang binata. Ganito pala ang lasa ng halik, lasang laway, pero matamis ang laway ni Bugs Bunny, kausap niya sa sarili na parang nababaliw dahil nadadala na siya sa init na pinaparamdam ng binata sa kanya. Ilang saglit lang huminto ito at lumayo ng bahagya sa kanya. Lasang hipon, bulong ng lalaki sa kanya, at mabilis na inilayo ang sarili sa dalaga. Akmang hahampasin ng dalaga si Brandon pero napigilan ito yon. From now on, one slap on me, one torrid kiss ang kapalit, deal. Ulol, kinuha mo na nga ang first kiss ko, bakit mo ginawa iyon? Ha, wala naman sa usapan natin ang may kissing scene, kainis ka, yung virgin lips ko, laspag na, naiiyak na wika ng dalaga, tinalikuran siya nito at humarap sa labas ng bintana. Bigla naman nakonsensya ang binata, hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nga ba niya hinalikan ang dalaga, basta na lamang siyang naakit sa manipis na labi nito at iyon na nga, natikman niya ang lasang hipon sa bibig nito. Sorry na, Tweety, nang aakit kasi ang labi mong lasang hipon, at saka gumanti ka rin naman sa halik ko, kaya quits na tayo, kalabit niya sa dalaga, para siyang bata na nagpapaamo sa dalaga. Irap nito sa kanya, sige ka, Tweety, kapag hindi mo ako pinatawad hindi tayo aalis dito sa parking lot. Yung kapatid mo baka gutom na, ikaw rin pangongonsensya niya pa rito. Epektibo naman dahil lumingon ito sa kanya, sa susunod na halikan mo ako, break na tayo, sambit nito at muling tumalikod. Alis na tayo at baka magsara na ang bilihan ng masarap na pagkain, kanina pa tayo rito sa parking lot, baka mamaya mamunga na tayong dalawa rito, kainis ka, marakulyo ng dalaga. Napangiti naman ang binata, ang sarap talagang asarin ng Tweety niya.
Sinimulan na ni Brandon paandarin ang sasakyan at nilisan ang naturang building. Hindi pa rin siya nililingon ng dalaga at kahit kibuin ay wala. Nagsisituloy siya kung bakit niya ba ginawa iyon. Ang halikan ang dalaga, masyado siyang naakit sa malambot nitong lobby na first time niyang maranasan. Sa naging ex niya kasi at maging hookers niya, parang ang kakapal na ng mga labi, dahil siguro kung sino-sino na lamang ang humahalik. Ngunit kay Anisha ay iba, siya lamang ang unang nakahalik rito ayon na rin sa dalaga. Lihim siyang ngumiti, it is her first time, sa isip niya pa. Habang bumabiyahe wala siyang humpay na lumingon sa dalaga, hindi siya nakatiis at binasag niya na ang katahimikan. Galit ka pa rin ba sa akin, Tweety? Sorry na, nabigla rin ako kanina, Huwag ka nang magtampo, sige, ganito, para mapatawad mo ako, sasanduan kita lagi sa work mo at maging sa bahay ninyo. Makabawi man lang ako sa kasalanan ko. Pakikipagdil niya sa dalaga, hindi niya ugali ang amuhin ang mga babae dahil siya ang inaamo ng mga ito, kakaiba lang dahil si Anisha lamang ang nakagawa sa kanya, na humingi ng dispensa at worst nilalambing niya pa ito na para siyang bata na humihingi ng candy sa ina. Hump, dapat lang kasi ako na ngayon ang girlfriend mo, pero dapat may kontrata tayo. Baka takbuhan mo ako bigla kapag natapos ang misyon ko, nakulang talaga, kakalbuhin kitang Bugs Bunny ka. Mahirap kaya mag-effort na peking girlfriend, buti pa ang maging peke na kasintahan mayroon ako. Kailan kaya ako magkakaroon ng totoong love life, biglang segue nito sa kanya. Nakaramdam naman ng inis ang binata sa sinabi ng dalaga. Hindi ka pwedeng magpaligaw sa iba, hanggat valid ang kontrata natin. Oo nga pala, starting tomorrow ipapasundo kita sa driver then sa office na tayo kakain ng lunch and dinner, we need to make our fake relationships real in front of the people, okay? Bukas ko na rin ibibigay sa iyo ang kontrata na sinasabi mo, tama ka. Kailangan nga natin iyon, at baka bigla mo akong singilin ng kasal, girlfriend lang naman ang agreement natin. Over my handsome face, mahabang litanya niya sa kasamang dalaga. Ngunit paglingon niya tulog pala ito kaya hindi na sumasagot. Tulugan ba naman ako, nagpatuloy na lamang siya sa pagmamaneho habang may ngiti sa lobby. Nagkusa na lamang ang binata na bumili ng pagkain para sa kapatid ni Anisha dahil tinulugan siya nito. Hindi na rin nag-abala pa ito na gisingin ang kasama, mukhang napagod nga sa trabaho. Subalit ang hindi maunawaan ng binata na hindi niya gawain ang magkusa, mostly siya ang pinagsisilbihan. Kakaiba, matapos umorder sa drive-thru ng isang fast food, muli siyang nag-drive patungo sa bahay ng dalaga. Napagtanto niya habang nasa gitna ng kalsada, hindi niya pala nahingi muli rito ang address nito. Saan kita ihahatid, Tweety? Tanong niya sa tulog na dalaga. Nawala sa isip niya kanina, itinabi niya muna ang kotse para gisingin ang dalaga, mahirap na baka sila ay mabangga. Tweety, gising, Tweety, hoy, gising niya rito ngunit hindi pa rin nagmumulat ang dalaga. Sinubukan niya itong alugin para magising Tweety, gising na, hoy gising na, alog niya sa dalaga ngunit para itong mantika kung matulog na kahit anong alog mo hindi talaga gumagalaw. Bumubusina ang ibang sasakyan sa likuran niya, ang pagka-park ng kanyang sasakyan ay hindi angkop. Alangan ang ibang driver na humarurot ng sasakyan dahil baka mahagip ang trunk ng kotse ni Brandon. Sa huli nagpasya na lamang siyang dalhin muna ito sa kondo niya, bukas niya na lamang sasabihin dito kung bakit magkasama pa rin sila. Pagod na rin siya, lamulan na sila pa uwi sa unit niya along Quezon City, traffic rin kasi kanina kaya inabot na sila ng dilim, unexpected naman na tulugan din siya ng dalaga. Nang makarating sa isang high-end kondo niya, wala siyang choice kung hindi buhatin ang dalaga. Mabilis siyang bumaba sa driver seat at pumunta sa pwesto ng dalaga sa kabilang pinto ng sasakyan niya. Binuksan niya ang pinto, muntik pang mahulog ang dalaga dahil nakasandal ang ulo nito sa pinto, mabilis niyang nasalo ang dalaga, mabuti na lamang mabilis ang reflections niya. Hawak sa kaliwang kamay ang take-out na pagkain, binuhat niya ang dalaga na para silang bagong kasal. Pagpasok niya sa lobby ng building, pinagtitinginan siya ng receptionist doon, first time niya kasi magdala ng babae na buhat-buhat, usually ang kasama niyang babae ay nilalandi siya habang papasok sila sa unit. Nang makarating sa tapat ng elevator, hirap siya kung paano pipindutin ang button up ng elevator, mabuti na lamang at may janitor na lumapit sa kanya. Boss, ako na po ang pipindot ng button, mukhang pinagod po ninyo ang flavor of the day ninyo. Hindi na makatayo, pabirong wika ng janitor. Gusto niyang mapikon bigla, parang hindi niya ata tanggap na sabihin ito ang flavor of the month kay Anisha,
Parang gusto niyang manapak ng tao, in just a snap. Tinaliman niya ng titig ang janitor, mukha namang natakot ito kaya mabilis na umalis pagkatapos pumindot sa up button ng elevator. Nang magbukas iyon, mabilis siyang pumasok at sinikap na pindutin ang floor number kung nasaan ang unit niya. Tulog pa rin ang dalaga na hindi man lang namamalayan kung ano na ang nangyayari sa paligid. Masakit na ang braso ng binata pero parang nag-e-enjoy siya sa pagbuhat rito. Ngayon niya lamang napagmasdan ng mabuti ang mukha ng dalaga at masasabi niyang maganda ito. Hindi niya nga lang alam kung bakit wala pa itong boyfriend. Masayahin naman, medyo mataraay pero may kabaitan at kwela naman, iyon ang pagkakilala niya rito. Tumunog ang elevator hudyat na nakarating na siya sa tamang floor ng unit niya. Mabilis siyang lumabas rito at dumiretso sa kanyang condo unit na hindi naman kalayuan sa elevator. Dalawa lang ang door unit sa floor na yon, ibig sabihin isa lamang ang kapitbahay niya rito. Malalaki kasi ang bawat unit, medyo mahal nga lang dahil nga high-end kung tawagin, dito siya naglalagi madalas dahil mas malapit sa opisina niya, Pasig pa kasi ang bahay ng magulang niya at pagod na siyang bumiyahe pa uwi roon. Nilapag niya ang dalaga sa kama niya, bigla namang umangat ang blouse uniform nito. Nakaslacks ang dalaga pero hindi masyadong mahaba ang blouse na pares kaya isang inat lamang ng dalaga makikita na ang tiyan nito. Bigla naman parang nag-init ang pakiramdam ni Brandon nang makita ang maputi at makinis nitong flat na tiyan, napalunok pa siya ng laway dahil talagang bigla siyang nauhaw. Parang ang sarap naman paira ng Nutella ito at pasadahan ng dila ko, ani ng manyak niyang utak. Pinilig niya ang ulo dahil nag-iisip siya ng makamundong galawan. Hindi dapat, baka magalit ang dalaga sa kanya at pumalpak pa ang plano niyang tabuyin sa buhay niya ang ex kapag naglaho si Anisha sa kanya. Tweety, huwag mong angat ang braso mo, nakikita ko ang hindi dapat makita. Ikaw rin baka magsisi ka kapag hindi ako nakapagtimpi, bulong niya rito na mahimbing pa rin ang tulog. Hindi naman sila uminom pero kung malasing ang dalaga ay wagas, maya-maya pa ay bigla itong tinaas ang blouse at parang naiinitan, nakita niya ang medyo malusog nitong dibdib. Cop B, 36, wala sa sariling wika ng binata. Sa dami niyang hookers halos solado niya na ang bawat sizes ng bra ng mga ito, at sa isang tingin pa lamang ay alam niya na ang sukat. Perfect match sa mga palad ko, Tweety, hindi niya talaga mapigilan ang barili na magbigay ng side comments sa nakikitang hubog ng katawan ng dalaga partikular na ang dibdib nito. Akma niya sanang ibaba ang blouse nito nang bumangon ang dalaga at mabilis na hinila ang damit maging ang bra nito. Nanlalaki ang mga mata ng binata sa bumungad sa kanya. Ouch, mura niya dahil hindi niya mapigilan ang kanyang kumpare na mag-flag ceremony. Kahit anong pigil niya mas lalo namang nagpapakita ng motibo ang dalaga sa kanya. Tweety, gising, hoy gising, binulyawan niya na ito dahil naiinis na siya, baka tuluyan na siyang mawala sa katinoan at maangkin niya ang dalaga nang wala sa oras. Nagulat na lang ang dalaga at biglang nagising sa karimlan. Nasaan ako? Tanong nito na nakatingin sa kanya ang dalaga. Ilang sandali pa ay inikat nito ang mga mata sa buong kwarto na tila naalimpungatan mula sa pagkatulog. Hey, Tweety, don't yell, okay, masakit sa tainga ang boses mo, masungit na turan ni Brandon. Mabilis niyang tinakpan ang harap ng dalaga sa hawak na comforter. Rape, muling sigaw ni Anisha sa mukha niya, mabuti na lamang at soundproof ang wall ng kanyang unit. Kaya kahit magsisigaw ito ay walang makakarinig dito. Lumalayo ito sa kanya at nakasandal na ito sa headboard ng kama. Ni-rape mo ako, bayaran mo ang puri ko. Walang hiya ka, akala ko mabait kang nilalang tapos gagahasain mo lamang pala ko? Napamaang si Brandon sa mga paratang ng dalaga, ano, rape, kailan? Tanging nasabi niya sa dalaga, bigla naman itong tumigil sa kakang-awa. Hindi mo ako ni-rape, tanong ito sa kanya, halos malaglag ang panga ng binata sa pagkagulat na tanong ng kasama niya sa kanya. Anong pinagsasabi mo, Tweety, bakit naman kita gagahasain? Kagahagahasa ka ba? Huwag kang assuming dyan, galit na turan ni Brandon kay Anisha. Hoy, ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin na hindi mo ako type, as if hindi ko alam na ka-high note na yang kumpare mo sa flag ceremony, feeling ito napakagwapo, Zay? Biglang yumuko ang binata at tiningnan ang sinasabi nito. Hindi naman siya inosente sa mga words ng dalaga, they used to call it that way kapag may hookers sila ng kanyang kaibigan na si Nico. Napatikip siya nang hinaharap bigla, kitang-kita niya paano ito tumitibok habang nakawagayway ang flag niya. Sorry, ikaw kasi.
Sino ba kasing nagsabi sa'yo na maghubad ka sa harap ko? Inaakit mo ba ako? Kung oo, huwag mo nang ituloy. Our deal is only pure business, nothing more. So stop assuming na type kita. Walk out niya matapos sabihin yun. Bistado kasi siya na medyo nabighani sa nakita kanina. Samantala, hindi naman makapaniwala si Anisha kung bakit siya nasa ibang kwarto at kasama niya si Brandon. Bakit ba kasi ako nandito? Hindi ba dapat nakauwi na ako? Naku po, ang kapatid ko. Bumaba siya sa kama at mabilis na sinuot muli ng maayos ang kanyang pang-itaas. Hindi niya alam kung bakit ba naman siya naghubad sa harap ng binata. Sanay siya sa bahay nila na madalas talaga wala siyang damit matulog, mainit kasi. Sumunod siyang lumabas ng kwarto, pinagmasdan niya ang kabuuan ng unit at malaki ang espasyo nito. Maganda rin ang mga disenyo at mukhang mamahalin. Kanino kaya itong bahay? Ang gara naman. Teka, nasaan ba yung cellphone ko at makapag-selfie naman? Pang reels lang. Hinalungkat niya ang nakasukbit na bag sa kanya, tulog pala siya na may bag sa balikat niya. Kahanga-hanga nang makuha ang cellphone, agad na nag-post sa kung saan sulok ng unit. Nagulat siya nang may tumikim sa likuran niya, si Brandon naman. Tapos ka na ba? Uuwi ka pa o dito ka na matulog sa kondo ko? Gabi na, tawagan mo na lang ang kapatid mo, bukas ka na umuwi, pagod na akong mag-drive. Saad nito bago siya talikuran at pumasok muli sa kwarto kung saan siya lumabas. Mabilis niyang hinabol ito para pigilan, agad niyang hinawakan ang t-shirt nito, nakapagpalit na pala ito ng damit. Teka, walang kasama ang kapatid ko sa bahay, at sa kababae yon, baka kung mapaano. Hindi ako pwedeng hindi umuwi, Bugs Bunny, penge na lang pamasahe at magta-taxi na lang ako. Pasensya na, naabala kita, pagod lang kasi ako kaya nakatulog sandali. Sorry nga pala kanina, huwag kang mag-alala. Alam ko naman umuwi. Saan nga pala tayo ngayon? At saka ang terrain ng unit mo. Ang gara, iba na talaga mayaman. Sana kapag nakahanap ako ng jowa yung kasing yaman mo rin, para lagi akong may pang-post. Lakas makamayaman mahabang wika ng dalaga at umiikot pa ang paningin sa buong unit. Teka, pwede ba mag-post ako doon, kunan mo ako? Minsan lang makapasok sa yayamanan na kondo, susulitin ko na. Bugs Bunny, inabot niya ang cellphone sa binata at pumunta sa may living room. Malawak kasi ang living room at kulay gray ang tatlong mahabang sofa na well-arranged ng interior designer, at mga printed pa sa wall na parang abstract, kaya ang perfect lamang ng ambience. Bugs Bunny, dali na, nangangawit na ako rito. Oh, ang tagal mo namang maglakad. Hindi makakibo ang binata dahil for the first time in his life, may babaeng nagtangka, naglakas loob na magmodelang sa kanyang unit at post pa ang gagawin, siya pa ang ginawang photographer, hanep. Lumapit siya sa dalaga na kanina pa nakapost sa mahabang sofa niya. Sa totoo lang bihira niya yung magamit dahil busy siya sa trabaho at sa mga bars. Ito lang ang unang pagkakataon na may babaeng nahiga roon, ang hookers na sinasama niya sa unit sala, diretso sa kwarto hindi sa sala. Nakangiti ng malawak ang dalaga na animo ay model nga, mukha naman talagang model ito, kung mag-ayos lang ng tama. Itinapat niya ang camera ng cellphone nito at kinuna ng litrato ang dalaga, tuwang-tuwa ito habang iba-iba ang ginagawang posisyon. Natatawa ang binata at the same time na aliw siya. Anisha lightens his mood whenever they are together, parang ang gun lamang ng pakiramdam niya, walang problema at hindi man lang niya iniisip na nanganganib ang kanyang buhay. Okay, tama na, Tweety, gabi na, akala ko uuwi ka, tanong niya matapos patayin ang cellphone nito. Sinimplehan niya na rin ipasa ang ibang kuha niya sa dalaga mula sa cellphone nito at sa kanya, souvenir. Oo nga pala, anong oras na? 11 na ng gabi, huwag ka nang umuwi, tawagan mo na lang ang kapatid mo. Sabihin mo may outing kayo o di kaya sabihin mo ang totoo na narito ka sa kondo ko. Delikado na sa'yo umuwi, antok na rin ako, baka mabangga pa tayong dalawa kapag hinitid pa kita. Yung take out na pagkain ng kapatid mo, dalhin mo na lang bukas, nilagay ko sa refrigerator. Binalik niya ang cellphone ng dalaga at naglakad pagbalik sa kwarto. Napaisip naman ang dalaga kung uuwi siya gabi na nga, Laguna pa uwi niya, hindi niya pa alam kung nasaan siyang lupalop ng Pilipinas dinala ng binata. Nagpasya siyang tawagan ang kapatid, ang iyong kasalukuyang balanse ay hindi sapat upang gawin itong tawag. Psst, bakit naubos agad ang load ko? Pinasahan lang ako ni Bugs Bunny kanina ng 300, wala na. Teka nga, ma-check nga ang balance, kausap niya sa sarili. Nasa sala pa rin siya at nakikipag-away na sa cellphone niya. Psst talaga,
naubos ang load ko kinain ng network. Bakit ba kasi nakalimutan ko may utang nga pala ako sa network, 3 buwan na nga pala, heist, para na siyang baliw sa sala dahil sa naubos niyang load. Sa huli tinext niya na lamang ang kapatid, buti na lamang, ang only text niya hindi kinain, nagtira pa rin ang network ng